Ang title ng ating pong message today is called Healing Begins When Blame Ends. Taas ang kamay nang naniniwala siya na magsisimula ang paghilom kapag tumigil ang sisihan. Amen? Hello? So, sa title pa lang po, of course, actually, inspired lang po ako kasi na may nakita lang din akong post na ganito. So, gusto kong gamitin ito as title kasi dito tayo iikot. Okay? So, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, I realize na sometimes ako mismo, na-realize ko, ganun din pala ako. May mga areas ng life ko na hindi ako maka-move on. Yung pinagpe-pray ko na healing, di ba nagpe-pray tayo ng healing eh? Lord, heal mo naman yung family ko, heal mo yung physical ko, heal mo naman yung sitwasyon ko, heal mo yung finances ko, heal mo yung ministry ko. Di ba? Nagpe-pray tayo, pero deep inside, meron pala tayong stronghold. Hindi tayo aware na meron tayong stronghold. Pag sinabing stronghold, prisoner pala tayo. So, hindi tayo nakaka-move on sa isang sitwasyon dahil ang problema ay siguro yung self-righteousness. Yung ang tingin natin sa sarili natin, wala tayong problema, wala tayong mali, wala tayong ginawang mistakes. So, naghahanap tayo ng pagbabalingan ng sisi. Amen ba yun? Okay. So as we progress dito sa ating pong sermon, marirealize natin na, oo nga, mukhang ito yung kailangan ko. Mukhang kailangan ko talaga ng healing. Kailangan ko talagang mag-move on kasi napakatagal na natin doon sa ganong kalagayan. Meron tayong mga maling sitwasyon, mga pangit na kalagayan. Inspired po ito in Book of Genesis chapter 45 verse 4. Sino dito nakakilala kay Joseph? Joseph the Dreamer. Okay? Nabasa na po natin ito, hindi na po bago sa inyo, nabasa niyo yung story niya. Okay, so sabi sa Genesis 45:4, so Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." And they came near and he said, "I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt." Okay, so mamaya po, papasadahan natin yan para mas maintindihan natin. Marahil yung iba nabasa, marahil yung iba po hindi pa nababasa. Okay? Kasi alam nyo ba na maraming mga wounds, many of the wounds, mga pains, problems, unsolved na dala-dala natin sa buhay natin ay hindi lang naman ito caused by what happened to us. But by the blame we continue to hold in our hearts. Kaya talaga ang puso talaga, sabi ng Bible, ang puso talaga ay madaya. Diba? So, blame keeps the pain alive. Every time na nagkakaroon ng blame, nabubuhay yung pain. It keeps the past breathing inside our present. Every time na nire-replay ng mind natin yung mga offenses, every time na lumalabas sa bibig natin yung mga words na ikaw kasi, di ba? Sila kasi. Tama ba? Now, yung wound na sana nga ay nag-heal na, marere-open ulit. But healing begins the moment we choose a different path. Okay? Ulitin ko po. Nagkakaroon ng healing, okay, pag pinili natin itong path na sasabihin ko sa inyo mamaya. Pero tingnan muna natin. Alam nyo ba na ang blaming ay isa sa mga oldest sin? Ang tao po ay struggle since the beginning of time. When God came to Adam, kung alam nyo yung story doon sa Garden of Eden, when God came to Adam in the garden, after na sila po ay nagkasala, in Genesis chapter 3 verse 12, naalala ninyo? Di ba? Nag-fall na sa sin si Adam at saka si Eve. Eto ngayon, nagkaroon na ngayon ng confrontation.
kinausap ng Diyos si Adam. Okay, so ang sagot dito ni Adam in Genesis 3:12, kasi sabi ko nga po sa inyo, one of the oldest sin is blaming, blame tossing, di ba? Finger pointing. Okay, Genesis 3:12, anong sabi ni Adam? The woman whom you gave to me with, the woman you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and ate. So, ibig sabihin, nung sinasabi na ng Panginoon, kasi pinagbilin sa kanila, pwede niyong kainin lahat ng mga prutas dito sa garden except for one. 'Di ba? Naalala niyo yung story? 'Di ba? Pero anong ginawa ni Adam at saka ni Eve? Kinain nila 'yon. Okay. So, nung tinanong ng Lord, bakit niyo nagawa 'yon? Ang sabi ni Adan, kasi yung babaeng binigay mo sa akin. So, 'di ba? Ngayon, si Eva naman, in verse 13, sabi niya, kasi yung ahas. So, di ba, nagpapasahan sila ng blame. So, this means, the very first human struggle with is personal responsibility for their actions. Sinisi ni Adam ang Diyos, sinisi naman ni Eva yung ahas. Tama po ba? So, ibig sabihin, doon pa lang sa fall ng tao, doon pa lang nagkaroon na ng sisihan. And here we are, after 1,000 years later, di ba, ganun na rin tayo. Ganun na rin ang ginagawa natin. Okay, I believe you're familiar with this. Pag late, sino tinisisi? Traffic, di ba? Hindi mo sinisisi na dahil tinanghali ka ng gising. Di ba lagi, traffic kasi. Kita mo? Tama, di ba? Tapos, kung ano yung kalagayan mo ngayon, pag nasa pangit kang kalagayan, ang sinisisi mo yung past mo. Di ba? Yung ex mo. Pag meron kang problema, ito ang masakit doon, mga kapatid. Pag meron tayong problema, wag naman. People blame God. And sometimes, or most of the times, we blame other people kung ano tayo ngayon. Diba? Kung ano yung life natin ngayon. Diba? Poor people blame the government. Diba? Tapos, pagka may mga nararamdaman ng mga kung ano-ano sa kasukasuan, di ba? Andiyan na yung mga arthritis, andiyan na yung namamaga na yung kung ano-ano sa katawan, sisisiin si kumpare, si kumare, kasi naghanda ng lechon. Tama ba? Kasi si pare kasi, panay ang pakain sa akin ng lechon eh. Di ba? So, doon naririnig natin yung salitang, ikaw kasi, siya kasi. So, some people even no longer go to church because they blame others. Di ba? Di na nag-church, di mo na makikita kasi meron silang biniblame sa loob ng iglesia. It seems to be human nature to blame others as our first line of defense. Para ano? Para siyempre maganda ang itsura natin with other people. Pero hindi man lang natin naiisip na merong mali sa atin. Amen po ba? May natututunan. Ganun po ang tendency talaga noon. Maghahanap talaga tayo ng sisisihin. Hindi natin nakikita yung ating mga mistakes para we look good. So, think about this, mga kapatid. Ano kayang mundo merong tayo ngayon kung ang bawat isang tao, okay, church, simply meron siyang personal responsibility o yung personal responsibility principle into action na walang sisihan. Ano kaya meron tayong gobyerno kung walang sisihan? Yun ang problema natin presently. Kaya hindi makamove on ang bansa natin, ang bayan natin kasi nagpi-finger pointing. Ano kaya ang tahanan meron tayo, mga kapatid, kung sa loob ng tahanan ang mag-asawa ay hindi nagsisisihan? Ano kaya ang meron sa mga magkakaibigan
Di ba? Kung walang sisihan. Kasi if you trace back, may mga problema ka na until now ay unsolved kasi hindi kayo tumitigil ng blaming. Amen ba yon? Ba't tahimik kayo? Di ba? Tracing back. Tingnan mo, balikan mo, sige. Kaya may mga problema until now unsolved kasi naghahanap tayo ng sisisihin or marahil siguro ay hinahanap natin kung sino talaga yung tunay na mali. In book of Galatians chapter 6 verse 5, sabi po dito, for we are each responsible for our own actions. Para bang sinasabi dito, I am responsible for me. Amen. Responsable tayo mga kapatid, especially sa mga choices natin, sa mga decisions natin. Noong nag-break kayo ng jowa mo, don't blame God kasi sino ba ang nag-LQ? Tama, di ba? Kasi may mga naririnig akong ganun eh. Lord, bakit mo hinayaan? Sandali, kayo ang nag-LQ, di ba? Ba't nadamay si Lord? So, it has been said that we are the result of the choices we made in our life. Tama ba? Kung ano ka ngayon, yan ay byproduct o resulta ng mga choices at desisyon natin kahapon. Well, of course, church, hindi natin inaalis yung mga bagay na nangyayari sa atin because hindi naman lahat ay kontrolado natin. Actually, marami nga dito is outside our control. But we still choose how we will respond. Di ba? Yung attitude natin. The Bible is clear of its message about personal responsibility. Again, in Galatians chapter 6 verse 5 says, for we are each responsible for our own actions. So throughout the Bible, the scripture, the message of personal responsibility is taught. Itinuturo talaga sa atin yun. So, when we spend our time more about blaming others, di ba, nauubos talaga. Gano'n na ba katagal, gano'n na kahaba, na-stuck ka na dyan sa ganyang kalagayan kasi nga, hindi mo ina-admit yung mistakes mo. Naghahanap ka ng sino yung sisisihin kung bakit ka ganyan ngayon. When we spend our time more about blaming others, nane-neglect natin na makita yung personal responsibility. Nawawala yung self-examination, kaya walang restoration, walang repentance, walang healing. Kasi nga hindi natin ina-admit yung sarili nating pagkakamali. So when you start to blame others, you start lying to yourself. Minsan, di ba, pag yung mag-isa ka, nagmumuni-muni ka, bakit ganito nangyayari sa'yo? Okay, tapos, eto na, may isip mo na kasi siya eh. Tapos, gina-justify pa natin yung sarili natin na walang mali sa atin. So, pag ganun mga kapatid, niloloko natin sarili natin. People don't realize they are acting the part of a hypocrite when they judge another person by pointing the finger. So, nung si Jesus po was teaching His disciples during the Sermon on the Mount, you remember this, in Matthew chapter 7 verse 2. Anong sabi ng Matthew 7 verse 2? Do not judge. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Ibig sabihin talaga, itinuturo talaga sa atin ng Bible talaga na bawal ang judgmental. Sabi mo sa katabi mo, bawal judgmental. Amen? Matthew chapter 7 verse 3 says, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? So, in other words, sabi dito, bakit nakikita lang ninyo yung kamalian ng iba, pero hindi mo nakikita yung kamalian mo?
Wow, aray ko po. Bato-bato sa langit, pag tinamaan, ikaw na yun. Sabi ko nga po sa inyo, ako, guilty din ako. Guilty rin po ako. Marahil siguro kaya binigay ng Lord din sa akin tong message na to. Kasi, mga kapatid, ganun talaga eh. Parang, pagka nasa isang pangit tayong kalagayan, nagsiself-righteous tayo. At tingin natin sa sarili natin, wala tayong mali. Pero di ba, nasa Bible din naman yon, do not judge, or in other words, bumato yung walang kasalanan. You remember the story of the woman caught in adultery? Di ba? Sabi ni Jesus, sige, yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Pagtingin ni Jesus, wala nang mga tao. Kasi talaga naman, guilty tayo talaga lahat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, guilty ako. Ako yung sinasabi ni Pastor. Why do you see the speck that is in your brother's eye? Di ba? But you do not notice the log is in your own eye. Di ba? Masyado tayong critic. O nga, ba't gaya ganun, no? Masyado tayong minsan na, para pagtakpan natin yung sarili nating mistake, masyado tayong critic, lahat napapansin natin, pero yung sarili natin, di natin napapansin. May nabasa pa nga ako sa Facebook, sabi niya ganun, masyadong judgmental to. Sabi niya ganun, alam mo naman kung sino. Ano kayang sabon ng gamit ito? Masyadong malinis. Now, church, gusto ko po kayo bigyan ng some application. Okay? Some application para makatulong po ito to heal and to move on tayong lahat. At para ma-enjoy naman natin yung life natin, di ba? Ang hirap kaya nun, yung araw, nabubuhay na lang tayo ng ganun, na parang hindi tayo makamove on, hindi tayo ma-heal. Okay? So, church, number 1, wag po natin kakalimutan, dapat I'm responsible for my actions. Every one of us here today are responsible for our own actions. Kung meron man tayong mga pinagdadaan ng problema ngayon, mga kapatid, wala tayong dapat sisihin dahil tayo naman talaga yung gumawa. Amen ba yon? Kadalasan si Satan, di ba? Nasisisi pa si Satan. Si Satan kasi tinukso ko eh. Di ba? If you're suffering, well, church, okay, I'll give you Bible verses. Tingnan natin. Kasi dapat responsable talaga tayo for our own actions. Naalala nyo nung si David, nagkasala siya kay Bathsheba. And he committed adultery before he could be forgiven. Okay, merong point doon sa scripture na yon in 2 Samuel chapter 12 verse 13. Sabi po dito, then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you and you won't die for this sin. So dito makikita natin, inamin ni David yung kasalanan niya eh. Diba? In other words, siguro sa atin, ang ibig sabihin nito, inaamin ko yung mali ko, yung kasalanan ko, mali ako. Pero, agree ba kayo na kung sasabihin ko na isa sa pinakamahirap talaga na gawin ay umamin sa mali niya? Madali ba? Madali ba mag-sorry? Madali ba magsabi ng I love you? Ano madali? Magsabi ng I love you o magsabi ng sorry? Love you, sorry. See? Di ba? I'm responsible for my actions. Sabi ni David dito, I have sinned. Okay, now another passage. You remember the prodigal son? Nung siya po ay bumalik sa kanyang father, in Luke chapter 15 verse 21, sabi dito, his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. So mapapansin nyo dito yung words na I have sinned in these two different occasions. So, church, what if
the starting point to starting over is to be honest and face up the problems. What if, kung yun naman talaga ang kailangan natin sa healing, yung maging honest tayo na i-admit natin yung mistakes natin. Kasi, tracing back, most of the failures and problems, tayo rin naman talaga may kagagawan ni. Amen ba yun? Sino aamin dito? Taas kamay. Ayan. Totoo po yun. Ako, guilty din ako sa ganon. Marami akong, kung galang, siyempre, hindi ako magkakaroon ng healing kung patuloy ako magse-self-righteous. Kung patuloy ako maghahanap ng sisisihin. Because it's really difficult na makita yung mga shortcomings natin. Mas madali nga makita yung mistake ng iba eh. Diba? Mas makita at tsaka yun ang minamarites natin. Yung mistake ng ibang tao kaysa sa atin. Na sa totoo lang, pagka tumingin naman talaga tayo sa sarili natin, if we look at the mirror, talagang nangyayari, nagkakaroon tayo ng mga excuses. At ang tingin natin sa sarili natin, tayo ang biktima. Tama? Diba? Ganun nangyayari, diba? Pinipilit nating isipin na biktima tayo. Diba? Hindi nila ako naiintindihan. Hindi nila naiintindihan na pinagdadaanan ko. Church, ikaw, naiintindihan mo rin ba yung pinagdadaanan nila? Kasi gusto lang nating paniwalaan kung ano yung gusto nating paniwalaan. Kung saan tayo komportable. But healing begins when blame ends. Tama? Ano kaya, sabi ko sa inyo, ano kayang meron tayong mundo kung ang mga tao ay marunong magpatawad? Anong mundo kaya, anong tahanan meron kaya tayo kung ang pamilya ay nag-uunawaan? Anong meron kaya ang mag-asawa kung hindi nagsisisihan? Kasi napakahirap po talagang aminin ng mga pagkakamali natin. And it's much easier to shift the blame to others. Well, of course, so that will look good and feel good. Kasi, Pastor, wala naman akong choice eh. Actually, hindi ko alam bakit ko ginawa yun. Hindi, alam mo yun. Alam mo yun. Well, meron pa akong nabasa. Kasi, fault ng mga magulang ko to. I don't know, I don't know. Alam nyo ba na merong isang 30-year-old boy na gusto niyang gusto niyang idemanda yung magulang niya. 30 years old. Gusto niyang idemanda yung kanyang magulang kasi pinipilit siya magtrabaho. Dahil hindi naman daw niya ginusto na isilang siya sa mundong ito. Nabalitaan nyo na yon? Pinipilit siyang magtrabaho. Kasi ba't niya ako pinipilit magtrabaho? Hindi ko naman ginusto isilang ako dito. Tanong ko sa inyo mga kabataan, ginusto rin ba ng parents ninyo na ikaw ang lalabas? Amen? Kasi mayroong mga ganun eh. Gusto ko ba na isilang ako dito? Bakit? Gusto rin ba namin? Di ba? Naalala nyo yung joke nung nakaraan, di ba? Yung sabing ganon. Mami, Daddy, totoo ba na ako ay ampun? Ampun ako? Ganon, tumigil ka ha. Diba, sabi ng nanay, ba't tumigil ka? Akala mo ba kung mag-aampun ako, ikaw aampunin ko? It was a joke, pero di ba totoo naman, di ba? Naghahanap talaga tayo ng sisisihin. If we put personal accountability for our actions into practice, well, magiging busy talaga tayo na keeping ourselves in line. Di ba? At siguro kung gano'n ang ginagawa natin na yung sarili na lang natin ang binabantayan natin for personal responsibility, hindi na tayo magiging busy para hanapin ang mistake ng iba. Kaya dapat talaga, I am responsible for me. Kasi sometimes, people pass the blame to others. Ito pa ha, ito, church. Ang tendency, pag pinapas natin ang blame to others, di ba, sinisisi natin, kasi ganito, kaya ako nagkaganto, ganyan. So, para magkaroon ng freedom or reason to commit sin.
Di ba? Meron na kayong may nabalitaan na kayong ganon na hindi niya ina-admit yung pagkakamali niya, maghahanap siya ng sisisihin para may freedom siya gumawa ng kasalanan. May freedom siya para maging bitter. May freedom siya para mag-self-pity. Sila lang ang may kasalanan. Di ba? Sila lang ang may kasalanan, kaya ko to ginagawa. Pero sa totoo lang, palusot mo lang yun. Palusot lang po yun, sa totoo lang. So, church, wag natin kakalimutan na ikinuman sa atin ng Bible na maging responsable tayo for our own actions. So, anong gagawin natin? Kasi many of us, ngayong umaga na nandito, have made many mistakes in our lives as Christians. We have experienced many failures throughout our lives. Minsan nga, inaalaw pa natin yung mga mistakes natin. Ito yung nagiging setback natin. At ang masakit doon, mga kapatid, yun nga, nagiging stronghold natin siya. Nagiging preso tayo ng ganitong kalagayan. Hindi natin na-enjoy yung life natin. Diba? Life is short. Imaginein mo kung 10 years, 15 years, 20 years ka ng stronghold ng kalagayan na yan kasi naghahanap ka lagi ng sisisihin. Hindi ka ma-heal, hindi ka maka-move on. So, ngayong umaga, church, how many of you wants healing? Diba? How many of you wants to move on? So, be responsible for your own action and stop making excuses. Kasi excuse yun, church, that's obviously an excuse. Napakadaling excuse talaga nun. Napakadaling excuse yung walang mali sa akin, kayo ang mali lahat. So if I want a fresh start, if I want healing, if I want to move on, I have to stop making excuses for my sins or with my mistakes. And I've got to stop blaming other people. Kailangan makita ko yung sarili ko, and I've got to stop seeing myself as the victim of my circumstances. May natututunan po ba? Kailangan makita mo, church, hindi ka biktima. At walang ibang tao na may kagagawan, bakit ganyan tayo? O bakit ganyan ang kalagayan mo ngayon? You know why? Because other people can hurt us. Totoo yun. Pwede tayong masaktan ng ibang tao. In fact, marami sa atin talaga nasaktan talaga because of other people. And other people can harm us. Other people can scars us. But the only person that can ruin your life is you. Nobody can ruin your life without your permission. Hello? Kung hindi natin ipapermit yun, wala silang magagawa. Pwede nila tayong imarites, pwede na tayong chismis, pwede na tayong i-persecute, pwede lang gawin kung anong gusto nilang gawin. Pero para sirain mo yung buhay mo, ikaw yun. Tama ba? Di ba meron nga tayong kasabihan na, bahala kayo, kahit anong gawin, anong sabihin ninyo, basta alam ng Lord kung ano yung totoo. O, di ba, di sila bahala. You have a choice. It's a freedom of choice. And that is in church, you can choose how you're going to respond to those hurts. So the Bible says that the starting point is just to be honest and accept responsibility for my part in the problem. Ang sabi ng Proverbs 28 verse 13, a man who refuses to admit his mistakes can never be successful. Ayan na, kaya pala. Pastor, ano kayang problema? Di ba? Nag-church naman ako. Nagpe-pray din naman ako. Nag-worship din naman ako. Nagbibigay din naman ako ng tithes ko. Pero how about this area? Baka naman may stronghold tayo. Because a man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance. Amen po ba? See?
Ito, sinabi na ng Bible eh. Gusto mo ng healing? Forsake them and you will get another chance. Kaya pala, ganun pala, nakita ko, sabi ko, oh, ganun pala, no? Kaya pala na-stuck dito sa ganitong kalagayan kasi mas busy tayo makita ang mistake ng iba kaysa makita yung mistake natin. May natututunan po ba so far? Agree ba kayo that healing begins when blame ends? Magsisimula lang ang paghilom. Hindi ko alam kung saang area ng life natin kailangan, pero magsisimula lang ang healing pag tumigil ang sisihan. Tingnan ninyo, mga magkakaibigan, di ba? Nagkaroon ng lamat ang relasyon dahil sa sisihan. Mag-asawa, di ba? Pamilya, kasi sisihan eh. Ikaw kasi, ikayo kasi. Di ba? Pero ikaw, paano ka naman? Wala ka bang part doon sa problema? Di ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, in every conflict, church, in every conflict, lagi may problema yung dalawa. Meron lang talagang mas malaki yung problema. Pero meron talagang part doon talaga na kasali ka din talaga doon sa problema. Okay, so before we end, ito pong sermon na to ay inspired by Genesis chapter 4 verse 5. Okay. Alam niyo story ni Joseph? Sino dito nakakalam po ng story ni Joseph? Yan kasi. Pare kasi si Tanggol lang sinusubaybayan niyo. Sino nakakalam story ni Joseph? Konti talaga. Ano ang pagtatapos ng Roha kagabi? Okay, sige. Ano lang po yan, ginigising ko lang kayo. Pero ito po inspired dun sa story ni Joseph. Okay, alam naman natin, di ba, kung ano nangyari kay Joseph. Siya ay binetray ng kanyang mga kapatid. Okay, galit sa kanyang mga kapatid, kaya nga ibinenta siya into slavery. Pero mo yun, magkakapatid kayo tapos bigla kang ibinenta. Di ba? Si Marie, may magkakapatid ba dito magkatabi? Gusto mo na ba ibenta yan? Hindi, pastor, kahit libre. Ibigay ko ito kahit libre. Di ba? The story ni Joseph, they betrayed him, they hated him, and they sold him. So, dito sa story na to, si Joseph had every reason to blame his brothers. Okay? Yung buhay niya, church, shattered because of their cruelty. Saan ka nakakita ng ganun? Bata ka, di ba? Tapos, ibinenta ka ng mga kapatid mo. Di ba? Years of suffering, loneliness, and hardship could have hardened yung heart ni Joseph. Pwede nang tumigas talaga yung puso niya Diba? But when Joseph finally stood before them, naalala ninyo? Nung si Joseph ay third in command na, o second ba? Second in command na ng Egypt. Diba? Ging governor, si Joseph, he chose something greater than blame. He chose forgiveness. Instead of revenge, he offered compassion. Instead of accusation, he offered understanding. Instead of reminding them of their sin, he reminded them of God's purpose. Kaya anong sabi ng Genesis chapter 15:20, you meant for evil, but God meant it for good. So dito nagsimula yung healing ni Joseph. Di ba? So pwede nang tumigas yung puso niya. Sino ba? Di ba? Ganon tayo bilang tao. Bit-bit natin hanggang ngayon yung mga resentment, yung mga sama ng loob natin na naghihintay lang tayo ng araw para gumanti. Di ba? Amen. So pero si Joseph, nung muli niyang makaharap yung mga kapatid niya, mas pinili niya ang magpatawad. Church,
healing does not mean what happened was right. Yun naman yun eh. Hindi nangangahulugan the pain was small. It means we refuse to let bitterness become our prison. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, palayain mo na yung sarili mo. Palayain mo na yung sarili mo kasi ikaw din naman nang magdidesisyonan. It's your choice. It's your choice. Diba? Baka naman napakatagal na. Biruin mo, 20 years na meron kang sinisisi hanggang ngayon, hindi ka makamove on. You know why? Because when blame ends, the heart becomes free. Kasi yung blame, church, tinatali tayo sa nakaraan natin. And forgiveness releases us into tomorrow. So, some people, di ko po alam kung meron ngayong umaga dito, some people today are still carrying anger. May bitbit silang galit, sama ng loob, and pain from years ago. Years ago, mga kapatid, life is short. Life is short. Di natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Di natin alam kung kailan tayo tatawagin ng langit. Life is short. Di ba, wag natin ubusin yung buhay natin ng punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob. Di ba? Marahil siguro yung iba po nandito ngayong umaga, carrying pain from years ago, broken relationships, betrayal, o marahil siguro dahil nasabihan ka lang ng hindi maganda, harsh words, or deep disappointments may still echo in the soul. Di ba? Nare-rewind yun sa isip mo. But God invites us into a different way of living. Church, life is short. Hello, di natin alam kung kailan tayo tatawagin ng langit. Ano ba naman, ubusin mo na yung natitirang buhay mo? May peace. Di ba? May peace. And a life where grace is stronger than bitterness. Diba? Lagi natin naririnig, pinangangaral natin ito, the grace of God. Masaya ako dahil yung biyaya, yung grasya, yung pag-ibig ng Diyos na sa akin. Pero kaya natin nararanasan yan para maging extension din tayo nun. A life where grace is stronger than bitterness. A life where mercy triumphs over revenge. Di ba? Yung hindi ka naghihintay na paano ako gaganti. Hindi naman galawang Kristiyano yun eh. Di ba? Makaganti nga. Yeah. Hello? Ayun na. O yung mga boksingero ha. Sabi ko sa mga boksingero nung nagpa-pray sila, alam nyo naman, tayo mga Kristiyano, ayaw natin na nananakit. Kaya bilin ko sa kanila, first round pa lang, patulugin nyo na kaagad para hindi na masaktan ng gusto. Tama, yun ata ang ginawa nila. Eh, no? Natulog ba? Nga lang habang natutulog ata, ang ingay ng crowd, no? Paano makakatulog? Pero totoo yun, mga kapatid. Yung life where mercy triumphs over revenge. Ba? Kasi yun naman yung naramdaman natin at yun naman ang binigay sa atin ng Panginoon. Grace and mercy. A life where healing replaces blame. Amen? So when we release blame, we allow God to restore what was broken. We allow peace to enter places where pain once ruled. Kasi dati talagang yun talaga nagro-rule sa atin, sa buhay natin sa araw-araw, di ba? Walang mali sa akin. Kayo lahat ang mali. Napaka-self-righteous naman ng tao na yun. Kaya tuloy hindi maka-move on. Kasi mahirap po talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, totoo po yan. Guilty rin ako. It's hard to admit talaga yung ating mga wrongs, yung mga failures, mga mistakes natin. Di ba? Pero sabi ng Lord, if we admit the mistakes, if we admit our failures, and if we admit our sin, then we get another chance in life. Proverbs 28 verse 13, a man who refuses to admit his mistakes can never be successful. Church, Bible na po nagsabi nito. Mananatili tayo, mananatili ka sa ganyang kalagayan, sa pangit na kalagayan. You will never be successful kung hindi mo i-admit yung mistakes mo.
But if he confesses or admit and forsakes them, he gets another chance. See, nakita nyo, sabi ng Panginoon, di ba? Be responsible for our own actions. You know, sometimes the greatest miracle is not what the past changes. Yun naman daw eh. Ang greatest miracle sometimes is yung paano nabago yung puso natin. Kung paano, ano ang ginagawa ng puso natin. So para sa application natin today, who wants healing? Sino dito ang gusto ng healing galing? Today, choose forgiveness. And choose freedom. Because healing begins the moment blame ends. May natutunan po ba tayo? Amen. So, itigil ang sisihan. Wala mangyayari, hindi tayo makaka-move on. Imagine, what a better world, no? Kung mga tao marunong mag-unawaan, magpatawaran. Ano kaya meron tayong tahanan kung ang pamilya ay hindi nagsisisihan? Well, nangyari na eh. Diba? Sabi nga, diba, may kasabihan nga tayo, don't cry over spilled milk. Nangyari na eh. So anong gagawin natin? Hanapan natin ng solusyon kaysa magsisihan tayo. Hindi tayo makaka-move on. Tama ba? Church, palayain mo sarili mo. Palayain mo sarili mo. Life is beautiful. Amen? Ang Panginoon talaga, He is so lovely. He is so caring. Di ba? Nalulungkot ang Diyos pag nakikita kanyang malungkot. Kasi ang gusto ng Lord, happy ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, happy ka. Amen? Gusto ng Lord, happy ka eh. Kita mo si Enrile, 100 plus years, happy. Diba? Siya yung nagpauso nun eh. Gusto ko happy ka. Pero totoo yun, di ba? Pag happy ka, di ba? Pero pagka ikaw ay punong-puno ng sama ng loob, galit, nako. I-spike yung blood pressure mo, pati sugar mo, tataas yun. Dadali ang buhay. So, alam nyo, napakaganda ng buhay. Grabe, I've heard a lot of testimonies just lately or recently. Talagang nakita talaga natin na kahit anong nangyari sa paligid natin, really, God is faithful. He provides. He provides. Grabe, no? Church, gusto ng Panginoon magkaroon ka ng healing personally. Gusto ng Lord magkaroon ng healing in this nation. Gusto ng Panginoon magkaroon ng healing sa loob ng tahanan, sa loob ng church. Pero mangyayari lamang ang paghilom, mangyayari lang ang healing pag inihinto at inigil natin ang sisihan.